Israel-Hezbollah tensions, mas lalong tumaas. UN at ilang bansa umaapela ng de-escalation sa sitwasyon. Ang mga militanteng Hezbollah na suportado ng Iran at ang militar ng Israel ay nakipagpalitan ng massive aerial attacks noong linggo habang ang karahasan sa kahabaan ng hangganan ng Israel at Lebanon ay lalong tumaas. 3 tao ang nawalan ng buhay ang nakumpirma sa Lebanon. Sinabi ng Israel na isang miyembro ng Navy nila ang nawalan ng buhay at 2 ang sugatan. Ang mga pag-atake ay nangyari habang ang mga negosyador ay nagpulong sa Cairo para sa mga pag-uusap na naglalayong maabot ang isang kasunduan sa tigil putukan sa pagitan ng Israel at Hamas. Sa gitna ng mga global concerns na ang digmaan sa Gaza ay maaaring lumawak papuntang Lebanon at madamay ang buong rehiyon. Ang Israel at Hezbollah gayunpaman ay nagpahiwatig na hindi nila gusto ang isang ganap na digmaan sa Lebanon. At ilang mga eksperto ang nagsabi na ang malalakas na airstrikes noong linggo ay makapagpapakalma sa tumataas na tensyon sa short term lamang. Sinabi ng pinuno ng Hezbollah na si Hassan Nasrallah na ang pag-atake ay bilang paghihiganti sa pagpatay noong July 30 sa mataas na ranggo ng Hezbollah na si Fuad Shukr. Sinabi niya na ang kanyang mga puwersa ay nagpalipad ng 300 Katyusha rockets upang ma-overwhelm ang Iron Dome system at ma-penetrate ang Israel's defense system. Kahit na sinabi ng isang opisyal ng US na ang pag-atake ng Hezbollah ay lumilitaw na may mas kaunting mga rocket. A short while ago, the IDF identified Hezbollah terrorist organization preparing to fire missiles, rockets towards Israeli territory. In a self-defense act to remove these threats, the IDF is striking terror targets in Lebanon from which Hezbollah was planning to launch their attacks on Israeli civilians. This follows more than 6,700 rockets, missiles, and explosive UAVs fired by Hezbollah at Israeli families, homes, and communities since October 8th. Hezbollah will soon fire rockets and possibly missiles and UAVs towards Israeli territory. We will shortly update the Home Front Command defensive guidelines for those in Israel. From right next to the homes of Lebanese civilians in the south of Lebanon, we can see that Hezbollah is preparing to launch an extensive attack on Israel while endangering the Lebanese civilians. We warn the civilians located in the areas where Hezbollah is operating to move out of harm's way immediately for their own safety. Dumako naman tayo sa balita dito sa Pilipinas. AFP tinesting ang mga flares sa West Philippine Sea. Sinimulan na ng Armed Forces of the Philippines ang pagtesting ng mga flare sa West Philippine Sea kasama si AFP Chief General Romeo Bronner Jr. sa isang air patrol sa isang FA-50 fighter jets para sa pagtesting. Meron tayo, we have flares, no? In fact nung Friday, ako po ay sumakay sa isang FA-50 natin at nagpatrolya kami sa West Philippine Sea, no? At tinesting rin natin yung flares natin. Gumagana yung mga flares natin. So we have that capability. Sinubukan ang mga flare matapos magpalipad ng mga flares ang Chinese sa isang eroplano ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na nagsasagawa ng maritime patrol sa Zamora Subi Reef noong Thursday. Ang ikatlong insidente na hinaras ng China ang mga Philippine civilian and military aircraft sa loob ng 15 days. 2 Air Force fighter planes ng People's Liberation Army Air Force ang naghulog din ng mga flare sa flight path ng isang Philippine Air Force NC-212I aircraft na nagpapatrolya sa himpapawid ng Panatag Shoal noong August 19. Ayon sa AFP chief, na gumamit din ng China ng mga flare laban sa United States at Australian aircraft sa South China Sea. Ito ay isang escalation definitely. Ito ay isang paraan ng warning ng China. Ngunit muli para sa amin, ito ay isang mapanganib na maneuver, ayon kay Bronner. Pwedeng sumabog yung eroplano natin, no? Or pwedeng masunog yung barko natin pag tinamaan ng flare. Ayon kay Bronner, pananatilihin ng Pilipinas ang presensya nito at ang mga operasyong militar sa lugar. All we can do is to continue our legit
military operations in the area because these are legal operations. No? Again, we have the international law behind us. Ang mahalaga ay ang presensya natin doon dahil kapag sumuko na tayo at umalis sa West Philippine Sea, hindi natin alam kung ano ang mangyayari. Baka maitayo muli ang mga artificial islands sa Escoda Shoal. Ayon kay Bronner, inalerto ng Armed Forces of the Philippines Western Command ang lahat ng air at surface asset na maging handa na magbigay ng suporta at tiyakin ang kaligtasan at seguridad ng mga Filipino personnel sa maritime domain. Sinabi kahapon ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla. Maraming kahalagahan itong pagpapatuloy natin na pagtupad ng international standards ng humanitarian conducts, lalong-lalo na po sa ating sandatahang lakas ng Pilipinas. Isa dito, siyempre, pinaka-importante sir, no, yung protection ng civilian. Tinitiyak po natin na ang mga civilian in times of conflict po ay protektado, no? Para po ma-prevent natin yung unnecessary suffering and harm in times of conflict. Ang China ay gumagawa ng isang pangmatagalang plano upang maging dominanteng kapangyarihan sa mundo. Ngunit anong landas ang kanilang pipiliin? Sa nakalipas na ilang dekada, nakaranas ang China ng napakalaking pagtaas sa parehong ekonomiya nito at pandaigdigang pagkilala. Ang Asian Great Power ay may modern nuclear arsenal, isang fast-growing military na maaaring magkontrol sa hangin, lupa at dagat ng rehiyon, at isang ekonomiya na gumagawa ng inroads sa buong mundo. Sila ay gumagamit ng kombinasyon ng puwersang militar at diplomasya upang mapalawak ang kanilang impluensya sa buong mundo at hindi natatakot na hamunin ang mga makapangyarihan. Nagpapadala na ngayon ang China ng napakalaking spy balloon sa lupa ng Estados Unidos sa isang kontrobersyal na insidente, ngunit malayo pang marating nito ang tuktok. Bagamat lumago ng husto ang China sa mga nakaraang taon, maraming tao ang nagsasabing maaaring ang mga pinakamasasaya at pinakamatagumpay nilang mga araw ay nakalipas na. Nahaharap sila sa isang mabilis na tumatandang populasyong hindi kailangan ng mga tao na palitan sila. Ito ay dahil sa dating one-child policy ng bansa. Ang bansa ay lubharing naapektuhan ng COVID-19 pandemic. Una, ito ay dahil sa pinalawig na mahigpit na lockdown at pagkatapos ay dahil sa pagtaas ng virus noong huling bahagi ng 2022 hanggang 2023. Ito ay nagkaroon ng epekto sa ekonomiya, tulad din ng mga authoritarian policies ni Xi Jinping na nagdulot ng pagdadalawang isip sa ibang mga bansa na mamuhunan sa kanila. Hindi na madadala ng Disney ang lahat ng kanilang mga pelikula sa bansa. Ito ay nangangahulugang sa tingin ng mga nasa kapangyarihan sa China ay maaaring ito na ang huling pagkakataon nila upang makamit ang kanilang mga layunin o gumawa ng mga malaking pagbabago. Bagamat maraming tao ang nag-iisip na ang China ay unti-unting nawawalan ng kapangyarihan ito, ay patuloy pa rin kumikilos na parang ito ay isang superpower in the making. Sinisikap nitong maging isa sa pinakamakapangyarihang bansa sa mundo, sa halip na mailalarawan bilang dominating power lamang sa Asia at pangalawa sa mundo kasunod ng Estados Unidos. Tila pinalalakas nito ang pagsisikap na magkaroon ng mas malaking impluensya sa buong mundo. Kasama rito ang malakihang pagtaas ng programa ng kanyang hukbong dagat at mas pinalakas pang agresyon sa South China Sea laban sa Taiwan na tila mas naiimpluwensyahan ng mga makapangyarihang semiconductor manufacturing factories ng Taiwan. Ang mga maliliit na device na ito ay mahalaga para sa pagpapatakbo ng karamihan sa mga modernong kagamitan na nangangahulugang maaaring putulin ng Taiwan ang supply sa China at kung makontrol ng China ang Taiwan, maaari na nitong putulin ang Estados Unidos. Hindi pa tiyak kung plano ba talaga ng China na salakay ng Taiwan o ginagamit lamang nito na pagbabanta upang hikayatin ang mga pandaigdigang desisyon sa kanilang pabor. Pero malinaw ay malayo pa ang China sa paggawa ng malalaking hakbang. Gayunpaman, walang nakakaalam kung anong ruta ang kanilang tatahakin para makamit ito.
Ang unang ruta ay ang manatili malapit sa sariling teritoryo at maaaring ito ang pinakamadali para sa China na makamit ang status na superpower. Sa ngayon, ang greatest strength ng China ay bilang isang regional power. Ito ang nangingibabaw na kapangyarihan sa Silangang Asya na may hukbong dagat na maaaring makipagsabayan sa mga kakumpetensya tulad ng Taiwan at Japan. Sa kalupaan, ang army ng China ay maaari ring makipagsabayan sa kapwa nuclear power at kalabang India. Ngunit kung pipiliin ng China ang landas na ito, ang pangunahing layunin nito ay ang pagtatatag ng regional hegemony at ganap na pagdomina sa Asya. Nangangahulugan ba ito na malapit nang mag-umpisa ang digmaan? Hindi kinakailangan. Habang ang Soviet Union ay nagtatanghal sa sarili bilang regional power ng Europa at isang superpower kasama ng Estados Unidos, nakuha nito ang pagkilala sa pamamagitan ng madalas na pisikal na pagsakop sa mga bansa upang mapanatili ang kanyang impluensya. Napakalakas ng bansang ito kaya walang nangahas na sumalungat at patuloy itong lumago. Maliwanag na ito ay isang strategy na umaasa sa ganap na kapangyarihan, kaya't bumabagsak ito kapag ang kapangyarihan ay nagsimula ng humina. Kung susubukan ng China na pamunuan ang rehiyon gamit lamang ang lakas ng militar, haharap ito sa maraming hamon marahil ay may suporta ng Estados Unidos sa mga kalaban nito. Ngunit hindi ang militar na pagsakop ang tanging paraan upang ipakita ang lakas. Sa ngayon, ang karamihan sa agresyon ng China sa rehiyon ay nakatuon sa Taiwan dahil madalas nitong binabantaan ang maliit na bansa. Nagsasagawa ng mga military exercises sa paligid ng kanyang baybayin at nag-i-intimidate sa mga foreign leaders na bumibisita sa isla o kumikilala dito bilang isang bansa. Ang agresyong ito ay karaniwang ipinapakita sa pamamagitan ng matitinding salita na ibinabahagi sa international stage, ngunit madalas na lumalala sa pamamagitan ng mga matatapang na tagapagsalita, tulad na lamang ng isa na nagbanta na babarilin ng Chinese government ang eroplano ni Nancy Pelosi kapag siya ay bumisita sa Taiwan. Ito ay itinuturing na pagkakamali ng Chinese government dahil inilagay ito ang Estados Unidos sa isang mahirap na posisyon. Kung sineryoso ng Estados Unidos ang pagbabanta at hindi pinayagan ang Speaker of the House na pumunta sa Taiwan, ito ay makikita bilang kahinaan. Sa huli, si Nancy Pelosi ay nagpunta sa Taiwan na walang pagbaril na naganap sa kanyang sinakyang eroplano. Ito ay dahil napagpasyahan ng China na hindi ito worthy para magsimula ng World War III dahil lamang sa isang diplomatic visit, ngunit maaaring hindi ang Taiwan ang pinakamahalagang bahagi sa plano ng China. Sa nakaraang dekada, ang China ay gumagawa ng agresibong hakbang sa South China Sea. Sa mga lugar na international waters o territorial waters ng mga bansa tulad ng Vietnam, Indonesia at Pilipinas, ang China ay nagtatayo ng mga base nang hindi sinasakop ang lupa ng ibang bansa. Upang magawa ito, nagtatayo sila ng mga artificial island, isang mahaba at komplikadong proseso. At pagkatapos ay ipinapakita ang lakas ng militar mula sa mga konkretong base na iyon. Maraming mga bansa ang umalma sa aksyon ng China at humingi ng tulong sa korte nang sakupin ang kanilang mga territorial waters. Hindi naman kinilala ng China ang anumang panghuhusga laban sa kanila, ngunit maaring simula pa lamang ito. Ang pangunahing layunin ng China sa pagpapalawak ng kanilang territorial waters ay upang maging regional hegemon, isang kapangyarihan na may kakayahang magbigay ng veto sa mga hakbang sa seguridad ng kanilang mga karatig na bansa. Ito ay naghihikayat sa mga bansa sa lugar na umasa sa China bilang kanilang pangunahing kaalyado sa halip na makipagtulungan sa Estados Unidos. Ang problema dito ay maraming mga bansa sa rehiyon ang may malapit na relasyon sa Estados Unidos, kabilang na ang Taiwan, pati na rin ang Japan at South Korea. Ang mga ito ay matagal ng kaalyado ng US at hindi basta-basta sumusunod sa mga hinihingi ng China. Unang-una dahil sa kanilang malapit na ugnayan sa ekonomiya at lipunan sa US. Kaya naman, ang kapangyarihan ba ng China ay nakatakdang mag-stall out malapit sa silangan? Hindi naman kinakailangan.
Sa kasalukuyan, ang China ay nasa nakakalitong sitwasyon pagdating sa pagpapalawak ng kapangyarihan nito. Nahaharap ito sa tinatawag na Near United Front na tutol sa mga ambisyon nito. Habang ang Japan at South Korea, maging ang Taiwan, ay ang pinakamalapit na mga kaalyado ng US, ang mga bansa tulad ng Pilipinas at Vietnam ay naging mas bukas sa pakikipagtulungan sa Estados Unidos dahil sa mga isyu sa seguridad dulot ng pagpapalawak ng China sa rehiyon. Gayon din ang India, ang pinakamabilis na lumalagong bansa sa rehiyon, ay madalas na may mga insidenteng labanan sa border laban sa China at ang kasalukuyang makabayang leader nito, si Narendra Modi, ay ginawang malaking bahagi ng kanyang apela ang seguridad. Ito ay nagiiwan sa China ng ilang opsyon para sa mga kaalyado. Ang China ay may bentahe na makipagtulungan sa dalawang epektibong bad cops sa rehiyon na parehong armadong nuklear. Ang Pakistan ay isang likas na kaalyado ng China dahil mayroon itong hidwaan sa border laban sa India. Sa pagharap ng India sa mga hidwaan sa parehong panig, maaaring magtulungan ang dalawa upang hamunin ang malawakang paglawak ng kapangyarihan. Nariyan din ang North Korea, ang mapaghiganti at hindi tiyak na bansang pinamumunuan ng pamilya Kim. Ang kasalukuyang leader na si Kim Jong-un ay determinadong palakasin ang nuclear missile program ng bansa hanggang sa puntong maabot nito ang Estados Unidos at madalas na nangungutya sa Japan at South Korea. Ang dalawang bansang ito ay may dahilan upang kamuhian ang mga bansang naka-align sa kanluran sa rehiyon na nagbibigay sa China ng higit pang impluensya. Kaya naman, ang pinakamainam na landas para sa China upang makamit ang regional dominance ay ironically sa pagiging peacemaker. At ang daan sa tagumpay ay maaaring manggaling sa ngayoy hindi malapit na kaalyado ng China, ang Russia. Ang Russia ay matagal nang kasangkot sa tunggalian sa Syria. Nagbibigay suporta sa diktador na si Bashar al-Assad upang manatili sa kapangyarihan sa kabila ng isang napakagulo at madugong civil war. Si Assad ay itinuturing na mas kanais-nais sa Russian interests dahil sa dami ng mga hindi maaasahang elemento sa oposisyon. Dahil dito, ang Russia ang naging de facto military power sa rehiyon at inilalagay din ang bansang ito sa border ng Israel. Dahil sa matagal ng alitan sa pagitan ng Syria at Israel, ang Russia ay tila hindi inaasahang peacemaker ng dalawang bansa. Ngunit maaaring hindi ito manatili sa ganitong kalagayan. Sa pag-akyat ng digmaan sa Ukraine, ang Israel ay nasa ilalim ng malaking pressure mula sa mga allies in the West upang magbigay ng mas higit pang military aid sa Ukraine, kabilang na ang high-tech Iron Dome system. Sa halip, ang Israel ay nagpasya na huwag magbigay ng malaking tulong militar sa Ukraine. Nagbigay lamang sila ng tulong sibilyan at medikal at pinayagan ang mga refugee mula sa Ukraine na manirahan sa kanilang bansa. Hindi nila tinangkang gumawa ng anumang hakbang na maaaring ikagalit ng Russia. Ito ay dahil ang Russia na nasa kanilang border ay may malaking papel sa pagpigil sa parehong Assad at sa mga grupong tutol sa kanya na parehong maaaring magalit at magpadala ng rocket fire sa Israel. At ito ang definisyon ng regional power. Pinahintulutan ng Russia na pumasok sa Syria sa ngalan ng pagprotekta sa status quo at ang Estados Unidos na isinasaalang-alang ang military intervention sa Syria ay piniling huwag makialam. Ito ay maaaring maging isang posibleng daan para sa China upang makontrol ang Asya. Ngunit nakasalalay ito sa isang pangunahing hamon. Paano nagagawang makumbinse ng China ang mga bansa sa Asya na sumang-ayon sa kanilang pag-angat? Sa halip tutulan ito. Maaaring maging halos imposible ito para sa China dahil nahaharap ang bansa sa malalim na interes ng iba pang mga bansa sa rehiyon. Maliban na lamang kung makakaya nilang sakupin ang Taiwan na may malaking bahagi ng merkado ng semiconductors. Kung hindi nila makuha ang Taiwan, maaaring wala silang mapayapang paraan upang mapahina ang impluensya ng Estados Unidos sa rehiyon. Ang South Korea, Japan at India ay tila hindi sasalungat sa kanilang kasalukuyang landas
At ang mga aksyon ng China ay nag-udyok sa iba pang mga bansa na mapalapit sa US sphere, kaya't maaaring hindi ito ang landas na hinahanap ng China. Karamihan sa mga US analysts ay nag-iisip na ang pag-angat ng kapangyarihan ng China ay malamang na magsimula sa silangan. Kadalasan dahil ganito rin nagsimula ang kanilang sariling pag-angat sa kapangyarihan. Nang ang US ay dahan-dahang lumilipat mula sa pagiging new country patungong empire. Nagsimula sila sa pamamagitan ng pagpapalakas ng impluensya sa kanilang mga kapitbahay, kumuha ng mga bahagi ng Mexico, maging ng mga isla sa Caribbean. Nang sila ay naging hegemon sa Western Hemisphere, nang walang patuloy na humahamon sa kanila sinimulang palawakin ang kanilang impluensya sa Pacific at Asia. Naiwasan nila ang Africa na labis nang nasakop ng Europa. Ang pagpapalawak mula sa base ng suporta ay ang pinakamadaling paraan upang maging hegemon. Iyon ay kung walang iba pang naunang nakarating doon. Sa maraming paraan, ang Asia ay patuloy na humaharap sa pamana ng World War II at ng Korean War, na nangangahulugang maaaring mahirap palitan ang US, kaya't ang China ay dahan-dahang kumukuha ng ibang landas. Habang ang China ay gumagawa ng mga agresibong hakbang sa paligid ng Asya, at madalas sabihing ang kanilang mga proyekto ay para sa mga Asyano, na nangangahulugang ang kanilang mga colonial efforts sa katunayan ay anti-colonial. Hindi sila dito nagiging pinakamaunlad. Sa sarili nitong sphere, ang China ay nahaharap sa ilang mga umuusbong na kapangyarihan na hindi kakalas sa kanilang pagkakaalyado sa US. Ang mga opsyong ito ay maaring umabot sa paggamit ng puwersang militar na maaring magdulot ng hidwaan sa Estados Unidos, isang laban na malamang na hindi pa nila kayang manalo. Kaya naman, ang China ay dahan-dahang nagpapalawak ng impluensya hindi lamang sa kanilang immediate area, kundi sa buong mundo, sa pamamagitan ng mabisang paggamit ng soft power. Ang bagong landas patungo sa global dominion ay delikado. Ito ay nangangahulugang kailangang magmukhang better investor ng China kaysa sa US. Kapag nangyari ito, maaaring gamitin ng China ang kanilang mga pamumuhunan sa ekonomiya sa mga bansa upang dalhin sila sa kanilang sphere of influence. Tiyak ang ilang mga bansa ay mas madaling makuha kaysa sa iba, lalo na ang mga bansang hindi handang makipag-alyado sa US. Ang mga bansang under sanctions tulad ng North Korea, Venezuela at Iran ay bumibili ng maraming kalakal mula sa China. Bilang kapalit, umaasa silang maging tapat na mga kaalyado sa East Asia, Middle East at South America, at kamakailan lang ay nagkaroon ng malaking bagong kliyente. Nang sumalakay si Vladimir Putin sa Ukraine noong 2022, ang buong mundo ay nagulantang. Ang isang pangunahing kapangyarihan na sumalakay sa isang bansa hindi lamang upang alisin ang pamumuno nito, kundi upang sakupin o i-annex ang malalaking bahagi ng teritoryo ay hindi pa naririnig sa makabagong mundo. Ang tugon ay mabilis dahil karamihan sa mga bansa ay agad na pinutol ang ugnayan ng Russia sa global economy at pinatawan ng parusa ang kanilang mga leader. Ito ay nag-iwan sa Russia ng kaunting mga taga-suporta at mas kaunti pang mga nagbibigay sa kanila ng mga kalakal at kagamitan na kailangan nila. At ang China ang isa sa mga may pinakamaraming mapagkukunan. Ang China at Russia ay agad na pumirma ng kasunduan ng kooperasyon, bagamat ang China ay bahagyang umatras mula sa kanilang tahasang suporta sa digmaan. Sa kabila nito, patuloy ang pagdaloy ng mga kargamento patungong Russia, habang ang Russia ay patuloy ang paglubog sa utang sa China. Ngunit maaaring ito ay isang strategy na hindi lamang ginagamit sa Russia, dahil maging ang Venezuela ay nasa katulad na sitwasyon sa Russia, ngunit hindi sa kasing lalang sitwasyon. Ang katiwalian ni Pangulong Nicolas Maduro, ang pakikipag-ugnayan sa mga drug lord at ang kanyang mga authoritarian policies ay nagbigay sa kanya ng pagiging outcast sa rehiyon, kaya't nakatagpo siya ng maraming suporta mula sa China. At habang ang iba pang mga left-wing leaders sa rehiyon ay hindi pinatawan ng mga parusa tulad ng sa kanya,
Ang suporta ng China ay kadalasang nakikita bilang isang balanse sa kapangyarihan laban sa US bilang regional hegemon. Sa halos buong kontinente na ngayong bumuboto ng mga left-wing leaders, ang China ay may pagkakataon na makagawa ng mas maraming financial deals sa South America at palawakin ang kanilang sphere of influence sa bakuran ng US. Ngunit ito ay walang-wala kung ikukumpara sa epekto ng China sa ibang lugar. Ang Africa ang pinakamabilis na lumalagong kontinente sa ngayon na ang antas ng pamumuhay ay patuloy na umuunlad at ang mga bansa tulad ng Nigeria ay nagiging mga sentro ng pag-unlad sa teknolohiya. Matapos ang dekada ng kolonyalismo at madalas na magulong paglalakbay patungo sa kalayaan, ang Africa ay naging mas demokratiko at mas matatag, kung saan maraming mga bansa sa kontinente ang nagtatangkang samantalahin ang kanilang bagong nahanap na impluensya. Ang kontinente ay sagana sa mga likas na yaman at may malaking puwang para sa pag-unlad. Kaya naman tulad ng India na kinilala bilang lugar kung saan halos tiyak ang paglago ng ekonomiya, posibleng ang Africa na ang susunod na malaking bansa upang mamuhunan. Ngunit maaaring hindi nila tanggapin ang lahat ng dumarating at i-welcome sila with open arms. Ang mga lumang hidwaan at pagkakaagalit mula sa nakaraan ay malakas pa rin at ang Africa ay matagal nang kilala bilang larangan ng laro, isang brutal game of risk sa maraming siglo. Ang France, UK, Belgium, Netherlands at Germany ay mga malalawak na mananakop ng kontinente, minsan sa pamamagitan ng magugulong taktika na nag-iwan ng 1,000,000 patay. Kahit na ang mga bansa ay nakamit ang kalayaan, naiwan sila ng may peklat ng kolonyalismo, habang ang mga puting Europeo ay nagtatag ng mga sistemang natatangi sa kanila at nagtatanggal sa mga katutubong itim na populasyon na kilalang kilala sa South Africa. Habang ang US ay hindi gaanong nakikialam sa Africa noong panahong iyon, maraming leader sa Africa ang nakikita pa rin sa kanila bilang extension ng mga makapangyarihang bansa. At ang pamana ng kalakalan ng mga alipin ay isa pang aspeto na karamihan sa kanila ay hindi pa nakalimutan, na nagbubukas ng pagkakataon para sa China. Habang ang mga bansa sa Africa ay handang makipagkalakalan sa kahit sino, at ang US at Europa ay gumawa ng mga pangunahing pamumuhunan sa rehiyon, ang China ang may pinakamalaking epekto. Bahagi ito ng mas malawak na plano sa patakarang panlabas ni Xi Jinping, ang Belt and Road Initiative. Isang pandaigdigang plano para sa pagbuo ng infrastruktura. Ito ay orihinal na tinawag na Silk Road Economic Belt bilang parangal sa tradisyonal na ruta ng kalakalan na naglalakbay mula China hanggang Cairo sa loob ng libu-libong taon. Ito ay sumasalamin sa pagnanais ng China na magpalawak patungong kanluran sa pamamagitan ng mga kasunduan sa kalakalan na lumilikha ng mga pakikipagsosyo na nagbibigay daan sa kanila upang palawakin ang kanilang sphere of influence sa pamamagitan ng pagtatayo ng infrastruktura sa ibang mga bansa. Kasama sa mga proyektong ito ang mga daungan, riles, paliparan, dam, mga istasyon ng kuryente at syempre mga pabrika. Kaya't maaring nasa landas ang China patungo sa paglikha ng isang base sa Africa nang hindi kailanman nagpapaputok ng baril. Ang Africa ay handa na para sa pag-unlad at ang China ay nagsisikap na lumikha ng mga pagkakataon para sa mga residente. Hindi lamang nila pinupunduhan ang mga pangunahing proyekto sa infrastruktura, ngunit nagtataguyod din sila ng mga kasunduan para sa paggawa ng mga pangunahing key electronics, pag-ani ng mga likas na yaman, at pagtatayo ng mga pangunahing pabrika at processing plants. Bagamat ang mga institusyong ito ay karaniwang pinamamahalaan ng mga Chinese administrator, nagbibigay ang mga planta ng trabaho para sa mga mamamayan ng Africa. Ang China ay karaniwang nakikita bilang isang neutral na mamumuhunan na walang makasaysayang pasanin na taglay ng mga mamumuhunan mula sa Europa o Amerika. Kaya't ang China ay nakakita ng maraming tagumpay sa rehiyon. Ngunit isang bansa sa Africa ang mas lalo pang nahuhulog sa interes ng Beijing kaysa sa iba.
Ang Djibouti ay napakaliit kaya't maaring mahirap makita sa mapa. Ngunit ang maliit na bansang ito na nasa border ng Somalia, Ethiopia at Eritrea sa Horn of Africa ay may mahalagang posisyon na pinakamalapit na African na bansa sa Arabian Peninsula. Kinokontrol nito ang pag-access sa parehong Red Sea at Indian Ocean na ginagawang pangunahing daungan para sa pag-refuel at pagpapadala. Ito ay naging isang mahalagang lugar para sa pag-unlad at nagpapanatili ito ng magandang relasyon sa karamihan ng mga kalapit na bansa at maraming banyagang kapangyarihan. Nag-host ito ng mga base militar para sa mga French, Amerikano, pati na rin para sa Italy at Japan. At ngayon, nag-set up na rin ang China ng kanilang kampo doon. Sa papel, mukhang ang China ay hindi malakas ang kapangyarihang militar sa labas ng Asia at Pacific dahil mayroon lamang silang isang permanenteng base militar sa ibang bansa kumpara sa daan-daang base na hawak ng US. Ang People's Liberation Base sa Djibouti ay itinayo na nagkakahalaga ng higit sa $250 bilyon at nakumpleto noong 2016 at opisyal na binuksan noong 2017. Mula noon, patuloy itong lumalawak at 1,000 talampakang pier ang itinayo noong 2018. Ang base ay opisyal na dinisenyo upang suportahan ang logistika ng militar ng China sa lugar at upang mapadali ang mga pagsisikap sa kapayapaan at makatawid. Ngunit nakipag-ugnayan din ang China sa Namibia para sa isang potensyal na base na magbibigay sa kanila ng access sa Atlantic. Kaya't ang mga pagsisikap ng China na makapasok sa Africa ay naging matagumpay at ang mga sundalong Chinese at Amerikano sa lugar ay nagkaroon ng ilang tensyonadong pagkikita. Ano ang pangmatagalang layunin ng estratehiyang ito? Ang China ay maingat na inilalagay ang sarili sa sentro ng isang komplikadong koneksyon ng kalakalan, ekonomiya, militar at digital na kooperasyon na sumasaklaw sa maraming kontinente. At ito ay nagbigay sa kanila ng potensyal na kalamangan kung sakaling maganap ang digmaan. Maaari nilang gamitin ang kanilang koneksyon sa iba pang mga bansa sa Africa upang posibleng putulin ng US mula sa ilang mga yaman o limitahan ang access sa mga daanan ng tubig. Maliwanag, ito ay isang pinakamasamang senaryo at hindi mukhang nais ng China na makipag-away sa US sa puntong ito. Dahil may magandang pagkakataon na walang mananalo sa digmaang ito. Ngunit paano kung hindi ito kinakailangan? Sa ngayon, mukhang pinagsasama ng China ang dalawang estratehiya gamit ang matinding pamamaraan sa kanilang sariling regional sphere habang nagpapakita ng pagiging mabait sa ibang bansa. Ibig sabihin, malamang na magpapatuloy silang itulak ang mga limitasyon ng kanilang mga border sa South China Sea, magbanta sa Taiwan, at subukang pigilan ang impluensya ng US. Ngunit maaari rin silang mag-focus sa pagpapalakas ng kanilang impluensya sa ibang bahagi ng mundo na ginagawa ng China ang pangunahing ekonomiyang katuwang para sa mga umuunlad na bansa at magbibigay ito sa China ng malaking kalamangan sa hinaharap sakaling maganap ang tunay na tunggalian. Ngunit hindi pa tiyak kung mangyayari ito. Ang China ay nagpapanatili ng estratehikong kalabuan sa paraang hindi ginagawa ng kanilang kaalyado na Russia. Madalas na nagpapakita bilang underdog sa kanilang mga pagharap sa US. Isang pangunahing halimbawa nito ay nang lumutang ang Chinese spy balloon o weather balloon sa itaas ng US. Habang sa huli, ito ay ligtas na ibinaba ng mga puwersa ng US. Hindi inamin ng China na ito ay nag-iespiya. At sa katunayan, inakusahan nila ang US ng brutal na pag-shootdown ng isang civilian aircraft at nagbanta ng retaliation. Sa karamihan ng mga tunggalian, madalas nilang inilalarawan ang US bilang isang agresibong hegemon na sumusubok na sakupin ng Asia. Alin sa mga landas na ito ang malamang na tahakin ng China sa pangmatagalan? Ang unang landas ay naglalagay sa kanila sa posisyon upang makipaglaban sa maraming matagal ng kaaway. At ang pagkuha ng Taiwan at pag-angkin sa lahat ng bahagi ng South China Sea ay matagal ng punto ng pagmamalaki para sa Chinese Communist Party. Samantala,
Ang dahan-dahang pagpapalawak ng kanilang Global Silk Road ay nagbibigay sa China ng higit pang mga baraha na maaaring gamitin kung sakaling magkaroon ng tunggalian sa Estados Unidos sa hinaharap, posibleng kontrolin ang mga pangunahing yaman ng digmaan. Pareho itong mataas na panganib, mataas na gantimpala ng mga plano. Kaya't ang estratehiya ay maaaring ipagpatuloy ang paglalakad sa pangalawang landas at palawakin ang impluensya ng China upang mas madali silang lumipat sa unang landas kapag dumating ang tamang panahon. Ang kasama sa listahan ay ang mabilis cash. Matagal ko na rin tong na-try itong mabilis cash na ito. Highly recommended ko ito sa iba, lalo na sa mga nag-uumpisa pa lang. Legit talaga ang loan app na ito. Sobrang bilis din ito mag-disburse ng mga loan. Kaya talagang one day lang makukuha mo kagad. Dito sa Mabilis Cash, mabilis ko lang natapos mag-fill up ng application ko. At the same day, naku sobrang bilis talagang mag-disburse at take note, walang mababawas dito sa ilo-loan mo. Buong-buo mo siya matatanggap. Pwede ka nga pala dito mag-loan ng up to 25,000 pesos. So ako, yung unang loan ko dito is in-approve nila ng 300 pesos. Ito yung unang loan na kasi sinusubukan ka nila. Pero at least walang mababawas dito. At nung binayaran ko siya is 345 pesos. So ayun, 45 pesos lang yung binayaran ko. Pero yung next na loan ko, medyo tumaas na yun. Umabot na yun ng 2,000 pesos. So yung 300 pesos, parang sinubukan ka lang nila. Ngayon, kung binayaran mo yun, tataasan nila yung loan amount na pwede mong makuha. 2,000 pesos. Tapos pagkatapos ko mabayaran ng 2,000 pesos, ang next loan amount naman ay 5,000 pesos. Talagang nagle-level up siya, no? Habang binabayaran mo siya, habang nakikita nila na good payer ka naman at hindi ka nalilate sa due date mo. Pero ngayon, nabalitaan ko, medyo stricto na ang Mabilis Cash. Dahil dito, pag nag-advance payment ka, it's either mabawasan yung credit limit mo or hindi ka na nila pag-reloanin. Di ba kakaiba yun? So yun yung ano nila. Siguro dahil hindi sila tutubo sa penalty mo, no? Kaya ganun ang nangyari. So kung may naka-experience sa inyo ng ganito, i-comment nyo naman sa comment section para malaman namin. At dito nga pala, nakakatuwa kasi kung magkano yung inilagay mo na sahod mo, is yun din ang magiging basihan nila kung magkano yung credit limit na ibibigay sa'yo. Ako kasi, ang inilagay ko is nasa 20,000 pesos lang. Hindi ko sinabi ang tunay kong kinikita para masubukan lang ang loan na ito. So ayun, kaya ang binigay sa akin na credit limit for the first time user is 300 pesos. Kaya kung maliit lang din yung inilagay nyong sahod sa kanila is baka 300 pesos lang din ang ibigay nila sa'yo. Kaso nga lang, mayroong update dito kay Mabilis Cash. Siya ay subject for data privacy app na complaints. Marami na nagre-report tungkol dito dahil meron daw natatawagan kahit wala sa contact references nila. So dito kay Mabilis Cash, kung alam nyong good payer naman kayo at good borrower naman kayo at responsable kayo sa inyong mga loan, dito wala kayong dapat pangambahan dahil okay naman kayo magbayad, lalo na sa due date nyo, pwede kayo mag-try dito sa Mabilis Cash. Pero kung malilate nga kayo ng pagbabayad, is maaaring makareceive kayo dito ng maraming tawag at maraming text. So yung lagi kong advice sa inyo ay ilalagay nyo lang sa inyong mga contact reference o yung sa phone book nyo ay 3 to 5 person lamang o 3 to 5 contact person lamang para sila lang yung kukulitin if ever man malate ka sa pagbabayad mo sa due date mo. Okay? Ang next naman natin ay ang Shopee. Yan, dito ay pwede ka nilang pag-loanin sa may SPay Later at sa S-Loan. Sa SPay Later nga pala, dito pwede ka nilang pautangin ng credit limit kung saan pwede mo ipambayad sa kahit na anong gusto mong bilhin sa may Shopee at pwede mong bayaran to up to 12 months installment. Ayan, napakagaan lang ditong mangutang. Kaya kung may gusto kayong gadgets na gamit na pang school nyo, or pambahay, or personal use, pwede kayo sa SPay Later. At sa S-Loan naman, kung cash ang gusto nyo. Dahil dito sa S-Loan, talaga mawi-withdraw nyo papunta sa GCash nyo, yung mga ilo-loan nyo. At payable din siya up to 12 months. Pero may konting bawas yung loan amount nyo pag pumasok na sa GCash nyo. Mga 15 to 20 pesos lang naman. Napakaliit niyan
compare sa ibang loan app na umaabot pa minsan ng 300 pesos. Recommended ko talaga to at talagang hindi kayo magsisisi pag dito kayo nag-loan dahil wala din nangaharas dyan. Talagang legit sila at napaka-professional. Basta make sure lang na pag hindi nyo kayang umabot na pagbabayad sa may due date nyo, ay inform nyo lang sila. At ang next natin ay sa GCash. Yan kung madalas kayong gumamit ng GCash. Meron sila ditong tatlo na ino-offer, which is G-Loan, G-Credit, at saka G-Gives. So kung cash naman ang gusto nyo dito, ay mag-G-Loan kayo. Dahil ang ilo-loan nyo dito ay mapupunta sa may GCash wallet nyo. At pwede nyo na rin i-withdraw or ipa-cash out sa kahit na saang tindahan. Payable din siya up to 12 months. Make sure lang na hindi ka magpapalit ng bayad mo sa kanila. At sa may G-Gives naman, pwedeng-pwede dito ang pagbabayad nga sa may bills. Pwedeng-pwede ito sa mga bills nyo. Pero bago ka ma-qualify dito, dapat ay mataas na ang G-score nyo. Yung G-score nyo, i-check nyo na. Baka meron na kayong offer sa G-Loan. Ang next naman ay sa G-Gives. Yan, napakaliit lang din ng interest dito. Kaya talagang the best tong tatlo na to sa may GCash. Ang next naman natin ay ang Mr. Cash. Ito, recommended ko talaga ito. Maliit din na kinakaltas nila sa loan. For example, dito, ang iniloan nyo is 1,500 pesos. Ang matatanggap nyo na lang is 1,365 pesos. Napakaliit lang na makakaltas. Kaya good sa akin ito. Ang maganda pa dito, after 30 days pa ang repayment. At goods na goods din ito for emergency purposes. Dahil ang bilis din ng disbursement ng mga ilo-loan natin papunta pa sa GCash natin. At dito nga pala, meron pa silang reward system. At ang last ko na nga pala ay ang Tala. Ito ay ang one of the best din na loan application. As of now, ay nakakapag-load na ako dito ng 25,000 pesos at napakaliit lang din ng interest. Pero dito, pag na-late ka na pagbabayad, is meron din sa'yo mag-i-email at tatawag at magte-text na magpapaalala na malapit na yung due date mo. Pero kung nakalagpas ka nga sa due date mo, ay napaka-professional naman kausap na mga customer service ng Tala. Dito, pwedeng-pwede mo silang kausapin. Or pwede mo silang kausapin, sabihin mo yung talagang reason mo, bakit ka na-late ng pagbabayad. At mababait naman sila. So ayun, dito meron din matatanggap na rewards. Ang laki ng rewards dito, 200 pesos. Pag shinare mo yung link mo sa iba, tapos nag-click sila dyan at nag-loan sa pamamagitan ng link mo, pag nagbayad sila, doon ka nila bibigyan ng 200 pesos. Pero hindi mo yun mawi-withdraw. Makukuha mo yun pag nag-loan ka sa kanila. Kumbaga, yung loan amount mo ay babawasan nila ng 200 pesos. Ganun yung reward system ng Tala. So yan ang aking mga top loan apps na legit at hindi mga scam. Sana natulungan kayo ng video na ito. Comment nyo naman kung may mga experience na kayo sa mga nabanggit kong loan apps. Hanggang sa muli!